ating pong batas ay parati pong natatampalasan. At tungkulin po natin mga Pilipino, ika nga ay eternal vigilance is the price of liberty. Tungkulin natin ipagtanggol ito. Alam po ninyo, yung aking paninindigan sa nasyonal ay hindi mahiwalay sa aking pagkatao. Kaya makikita ko yung kalagayan ay para kung talamak na masyado at kinakailangan ng tinig, kundi lahat ng naniniwala ng batas ay dapat hindi tinatampalasan. Ganito po yan. Sabi ni Bishop Martin Luther King ng Amerika, pagka merong nangyayaring katiwalian at kasalanan sa iyong kapaligiran at ikaw ay hindi nagproprotesta, hindi kumikibo, ay para mong binibigyan ng bendisyon, para mong sinasabing tama ito sa kadahilanan ng iyong pananahimik. Kaya tungkulin ng kung sinong leader na tumayo at gumawa ng hakbangin. Ang isa sa mga hakbangin yan ay political, meron mga revolutionary, meron naman yung protesta lamang. Ngayon, sa akin pong pagmamasid, nakita ko, hindi lamang lokal ang naapektuhan, kundi national. Nung naghamunan kami ni Duterte ng duelo, ay marami nagsasabing para kayo silapson, hindi matra sa duelo. Yun po ang ating pong paninindigan. Maria Ressa, although siya ay pinapahuli ni Duterte, yung isa pang parang Joan of Arc na mandirigma sa larangan po ng politika at ng batas, pinakulong niya ng 7 taon, 7 buwan at 7 araw. Yan ay si Laila de Lima. Sapagkat si Duterte, number 1 terrorist sa buong bansa. Yung kanyang drug war, hindi po totoo yan. Kasi yung pinakamalaking drug war, siya at ang kanyang mga kabarkada kasama ng kanyang anak na si Congressman Paulo Duterte. Yung pinakamalalaking drug lord po sa atin. At yung Michael Young, Richard Lim, na kanyang mga ginagawang VIP sa Malacanang nung siya po ay presidente. Hindi po natin ipagtataka na ang mga taong mayroong hindi mabuting agenda, kinakailangan umalay o umalign sa isang taong pwedeng nilang sandigan sa kanilang mga evil design. Kaya nakita ko evil design and evil fulfillment. Ang nagbibigay proteksyon niyan ay si Duterte. At bilang isang veteran media man, hindi makakaligtas sa iyo ang balita. Kaya nga po siya ang tinatarget na gawa ng mga special black operations. Desperado yung kalaban. Yan ang senyales na yan ay desperate moves ng kalaban. Ang ating pong advocacy ngayon ay kung paano ma-educate ang ating pong mga butante na huwag sila nagpapabiktima sa mga ganyang black operation. Sinabi ko nga sa inyo kanina, ako ay veteran journalist. At sa akin pong karanasan, kahit na siya'y may kasalanan, ang atin lamang ay bagamat alam na nila ang ating kinalulungkot ay parang binabaliwala. Alam nilang mali. Pag alam na nilang mali, at ito pa'y kanila pang pinapalakpakan, kinakawayan, kinakamayan, hinahalik-halikan pa. Abay, magmimistula po na Duterte na naman tayo. Magkakaroon po tayo ng isang petisyon para po sa impeachment. Tungkulin po natin yan sapagkat ang ini-impeach po natin ay ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagsisimbolo ng katiwalian, nagsisimbolo ng karahasan, yung kanyang sabihin,
kinakailangan ipapatay si BBM at kinakailangan bungkalin ang bangkay ni Ferdinand Marcos Sr. at sa kanyang pagiging talamak sa korupsyon by the billions of pesos. Abay, tungkulin po natin yan. Sapagkat pag yan ay hindi natin nilabanan, wala na rin tayong karapatan. Senado, mag-convert ka na into impeachment court. Gawin mo na ang iyong tungkulin sapagkat ang pagpapaliban ng kaparusahan sa mga magnanakaw ay pagbibigay ng bendisyon sa iba pang magnanakaw sa buong mundo